Nakukulangan ang ilang civil society organizations sa kanilang partisipasyon sa pagtalakay ng panukalang 2026 budget sa Kamara. Sa kalip na dekorasyon lamang anya bilang observer, sana ay mas malaki ang partisipasyon nila at maimbitahan hanggang BICAM level ng budget deliberation. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Kasama pa ang mga kinatawan ng civil society organizations o CSO nang buksan ng deliberasyon sa budget sa plenaryo ng Kamara kahapon. Pero wala sila sa nilipatan ng deliberasyon kinahapunan at pinapasok lang nang hanapin ng isang mambabatas. Sa memo ng Kamara, observer lamang ang mga CSO, bagamat pinapayagan silang magsumite ng position papers. What we had po in mind was really genuine participation, yung hindi lang po dekorasyon, magbigay ng inputs, magbigay ng feedback doon sa budget process. At panawagan po namin tayo po ay may imbitahan sa lahat ng sessions ng Bicameral Conference Committee. Habang hindi pa nababago ang guidelines sa paglahok ng mga civil society organizations sa budget process, ang ginagawa ng ilang grupo, nakikiusap sa ilang kongresista na magtanong para sa kanila. That is workable. Pero sa dulo, ang gusto natin ay institutional reform. Sa paunang pasada ng mga CSO sa panukalang 2026 budget, may ilan na silang obserbasyon. Di pa rin natin talaga nare-reach yung standard ng spending. Sa edukasyon, ngayon lang talaga tayo tumama ng 4% sa gross domestic product in terms of the allocation. Tapos po yung sa health, 1% lang ng GDP. Sa social protection, sabi nga parang 22% pero parang 5% lamang ang ating na-allocate. Ang nangyayari po ay lumalaki yung budget para sa mga patronage politics. Nandito po yung AIX, yung TUPAD at yung MAIFIP, yung mga medical assistance. At the same time, ang binabawasan po ng budget ay yung mga rules-based na social protection. Halimbawa, yung budget ng PhilHealth na babawasan po, last year na zero out pa nga siya. Nangako si Appropriations Committee Chair Micaela Swansing na bibigyan ng mga CSO ng isang araw para magsagawa ng People's Budget Review. Pero sabi ng mga CSO, kulang ito. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 oras.